Mga kapatid, sa ating madalang pagdiriwang ito, sama natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat at natatanging kainingan ng mga mananampalataya ng Barangay Talampas sa Bustos, Bulacan, Marisa de la Cruz, Elma Laguador at pamilya, Aurora Silugan at pamilya, Maura at Josephine Bailon at pamilya, Michelle Esteban at pamilya, Christopher at Janet Lo at pamilya, June at Soli del Rosario at pamilya, Lourdes Hilario at pamilya, Dr. Marat Marito Lentino at pamilya, Noel at Zeni Galvez at pamilya, Jean Silugan at pamilya, Marieta Quirol at pamilya, Kelvin Maximo at pamilya, Dr. Abexay Banaga at pamilya, Edgardo at Aida Cunanan at pamilya, Celia San Felipe at pamilya, Arnel at Ardil Mendoza at pamilya, Alicia Arcega Villacruzis at pamilya, Melody R. De Leon at pamilya, Rene at David De Leon at pamilya, Mina Di Godong at pamilya, Tony at Evelyn Salazar at pamilya, Sally, Celine, Dominic Nicolas, Antonio at Victoria Sanchez at pamilya, Janet E. Pascual at pamilya, PhD ng EDB Community, Cesar at Lolita Nicolas at pamilya, Reverend Father Opino Peng Sulit, Bishop Peris Villarojo, para sa kaligtasan nila Victor Divina MC at pamilya, Dina Saavedra at pamilya, Jody at Diana Marfil at pamilya, George Advincula at pamilya, Architect Bernard at Edna de Guzman, Adriano Sanchez at pamilya, Camila Lazaro Aquino at pamilya, Pining Villanueva at pamilya, Maria Cheryl Riera at pamilya, Arman at Amy Isma at pamilya, Rowena Villedo at pamilya, Jen Tamani at pamilya, Josie Brillantes at pamilya, June at Doris Pilahera at pamilya, Joanna Morales at pamilya, Gaspar at Susan Dumade at pamilya, Denise Ever G. Unag at pamilya, Amy Ferry Di Manalo at pamilya, Jim at Jonathan Den, Emelita de la Cruz at pamilya, Reynante A. Labaw at pamilya, Ivy Lorraine at pamilya, Gigi Bautista Alejandro at pamilya, Yvette Barrera at pamilya, Dr. Unaisa Katrina Monera at pamilya, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap at pamilya, Jaime at Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, Dr. Alan Ivon Guevara at pamilya, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, mga doktor at medical staff ng Radio Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Regino Hospital, Skyline Hospital at Qualimed Hospital, at ang lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot na COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Evelyn Suasito, Eloy Sabillabil, Eric Emaroy, Adela Mutuk, Joan Perez, Janet Temlo, Jose Ingat, Timoteo Orueda, Capistrano Mandegro, Marian Maravilla, Chelo Del Mundo, Quirino Cristobal, Corazon Donato, Samantha Osea, Jojit Santiago, Dito Soriano, Joanna Cristiana, Minda at James Sison, Mark Joseph Bernardino, at para sa kaarawan ni Jennifer De Leon, BJ Rafael, Monching Flores, Dranred Canyago, Myron Sanchez, Darwin Howe, Jamie Reynes, Eddie Santos, Mel Salvador, Father Fernando Sinon, Ariel Arceo, Pidjong Santiago, Lawrence Magisa, Rachel Santiago, Waling Galvez, at para sa kapayapaan ng kaluluwa nina Ricardo, Silidonia, Viviana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Jaime, Ima Concepcion, Maria Teresita, Nestor, Atanasia, Susana, Protasio, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Dilora, Pedro, Felisa, Lucida, Justin, Roy, Julita, Sofia, Alejandro, Roderick, Felido, Romeo, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Marlene, Agustin, Felicidad, Magdalena, Jose Pipito, Maria, Ricardo, Jose, Nelson, Sion, Maria, Felino, Tino, Celido, Linda, Leon, Akang, Yoli, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, at hindi na mga namayapang mga rektor ng Diocese ng Malolos, at mga doktor at frontliners, at mga naging biktima ng salot ng COVID-19.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaalim ng angkan ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mabaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluglo ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga panirihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mga panirihan, gawin mo ang ginanap naming Pasko ng pagkabuhay ay may sa loob namin at may sa katuparan. Sa pagtataguyod mo sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo ay pinahintulutang umupa ng sariling tahanan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ng 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magkatipon na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na, sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador. Bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan, nagagapos ako ng kanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling ko makausap kayo. Humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagaban na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Jesucristo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo, at doon naman sa mataas na langit naroon ang trono. At magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng mabuti, pati ang masama, ay sinisiyasan. Namumuhing lubos siya sa suwail na wala ng batas. Ang poon ay tapat sa gawang mabuti, siya'y nalulugod. At sa piling niya, mabubuhay silang sa kanya'y sumunod. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na binaba ni Jesus. Yung humiling sa bibig ni Jesus nang sila nag-aapunan at nagtanong, "Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo?" Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, "Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa tao ito?" Sumagot si Jesus, "Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko'y ano sa iyo? Sumunod ka sa akin." Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad nito, bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpapatto tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat na mga ito.
at alam namin tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulatin lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin ng ating Panginoon ang kanyang pagbibigay ng panibagong pananaw ukol sa iba niyang mga alagad. Kaya nga po ang mga alagad, alam natin, karamihan sa kanila ay pinatay o namatay ng dahil sa pananampalataya. Kaya nga yung iba, mararahas ang kanilang kamatayan. Kaya katulad na lamang ni San Pedro, siya ipinako sa krus, sumalit dahil sa kanyang request, sa kanyang kaibigan, na hindi siya makatulad sa kamatayan, sa hanay ng kamatayan ng ating Panginoon. Kanyang hiniling, nasalit na siya ipako sa krus na kagaya ng sa Panginoon, siya ipako sa krus ng pamaligtad. Sapagat mga kapatid, ang sabi niya, hindi siya karapat-dapat na makatulad sa kamatayan ng ating Panginoon, sapagat siya ay isang simpleng alagad lamang. Kaya nga po mga kapatid, magkagayon pa man, maras pa rin ang kanyang kamatayan. Kaya nga po katulad din ni San Pablo, bagamat hindi kasama sa 12 apostol, subalit itinuturing din na apostol ang kanyang sarili, sapagat siya man ay isinugo o kaya naman ay nagtungo rin sa iba't ibang mga lugar upang mangaral ng mabuting balita, maras din ang kanyang kamatayan. Siya naman ay pinugutan ng ulo. Samantalang ang iba naman, may hirap ang naging kanilang kamatayan sapagat masaklap, masakit ang kanilang dinanas. Pinahirapan muna bago pinatay. At iyon ay dahil sa pagtatanggol sa pananampalataya. Subalit mga kapatid, sa 12 alagad na ito na mayroon ang ating Panginoon, isa roon ang hindi nagdanas ng kamatayan na katulad ng sa ibang alagad. Kaya nga po itong si San Juan, siya lamang ang namatay ng dahil sa katandaan. Siya lamang ang namatay, hindi sapagat pinatay siya sa pananampalataya, hindi sapagat namatay siya ng dahil lamang sa kagagawa ng iba, kundi si San Juan ay namatay sa natural na pamamaraan. Subalit mga kapatid, hindi man siya namatay sa pananampalataya o pinatay ng dahil sa pananampalataya, subalit si San Juan naman ay nabuhay ayon sa pananampalataya. Kaya nga po ang sabi sa atin sa mabuting balita, siya ang pinakamalapit lagi sa ating Panginoon, sapagat siya ang madalas sumihilig sa dibdib ng ating Panginoon. Kaya nga natatanong niya ng diretso ang Panginoon, sino po ang magkakalino sa inyo? Kaya nga po pinaliwanag sa atin sa mabuting balita, hindi naman ibig sabihin ng ating Panginoon na hindi siya mamamatay kahit kailan. Kaya sinasabi lamang ng ating Panginoon, medyo mas matagal ang kanyang magiging buhay dito sa lupang ibabaw kaysa noon sa iba pang mga alagad. Kaya nga po yung ibang mga alagad, matapos ang kanilang pangangaral, kagyat yung iba ay pinatay, kagyat yung iba nag-alay ng kanilang buhay. Samantalang itong si San Juan, tumagal muna ng matagal ang kanyang buhay dito sa lupa bago siya nagdanas ng kamatayan. Kaya nga po marami ang kanyang naisulat ukol sa ating banal na kasulatan. Kaya nga po ito'y natutuhayan natin magpasa hanggang ngayon sapagat itong ating narinig na binabasa sa ating pagdiriwang ng banal na misa at hindi naman sa iba pang mga pagdiriwang na pangliturya. Kaya nga po ang banal na kasulatan, naroon yung marami sa mga sinabi ng ating Panginoon. Naroon yung marami sa mga pangyayari sa buhay ng ating Panginoon. Subalit ito rin ay nagpapaalala sa atin ng sinabi ni San Juan sa kanyang mabuting balita na sinulat. At ano ang kanyang sinabi? Marami pang ginawa si Jesus na kung susulatin lahat, inaakala kung hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Kaya nga po ito'y nagpapakilala lamang sa atin na hindi lamang ang banal na kasulatan ang batayan ng ating pananampalataya, kundi maging ang ating mga banal na pamana mula sa mga apostol, yung kanilang mga itinuro noong pang-araw, bagamat hindi nasulat lahat sa banal na kasulatan, o kaya naman ay hindi tumirat na makikita sa banal na kasulatan, subalit ito rin ay batayan ng ating pananampalataya. Kaya nga po hindi tama na sasabihin natin sa Biblia lamang. Kaya nga po yung iba ang lagi nilang pinapangalandakan kapag wala sa Biblia, hindi totoo. Kaya nga po mga kapatid, medyo mahirap paliwalaan yun. Bakit? Sapagat ang sabi nga sa atin, hindi lahat ay nasusulat sa banal na kasulatan.
Bakit? Sapagat ang mga sinulat lamang dito ay yung mga bagay na makapagpapalakas ng ating pananampalataya. Kaya nga po yung iba na hindi naman importante at wala namang kaugnayan sa pananampalataya, hindi na nakalagay sa banal na kasulatan. Kaya yung sinasabi ng iba, lahat ay makikita sa Biblia, hindi po. Sapagat mga kapatid, kapag po ang ating Panginoon ay sinabi natin naging taong-tao, katulad ng bawat isa sa atin, siya man ay nagutom, siya man ay kumain, siya man ay uminom, siya man ay inantok, siya man ay natulog. Kaya nga po itong mga ito, makikita natin ito sa banal na kasulatan. Pero mga kapatid, yung ating Panginoon, kumain at kumain, alam nga namang hindi siya nagsisihan. Alam nga naman na hindi umiihi ang ating Panginoon. Hindi mo makikita yun sa ating banal na kasulatan. Pag balik-balik tayo kuman ang Biblia, wala kang mababasa at umihi si Jesus. Wala kang mababasa at umutot si Jesus. Wala kang mababasa at si Jesus ay nagpunta doon sa kubeta. Wala. Bakit? Sapagat mga kapatid, wala itong kinalaman sa pagpapalakas ng ating pananampalataya. Kaya nga po hindi lahat nasusulat sa banal na kasulatan. Subalit mga kapatid, ano naman ang ipinapayag sa atin? Sa ating pong mabuting balita, ang sabi ni San Juan, hindi magkakasya sa buong daigdig ang aklat na masusulat ukol sa buhay ng ating Panginoon. Kaya nga po kung sasabihin natin, lahat ay nasusulat sa banal na Biblia, ikaw mismo, hanapin mo yung pangalan mo. Hanapin mo yung mga pangalan ng maging kanunuluan mo. Marahil yung iba makikita mo, pero yung iba hindi mo makikita ang pangalan sa Biblia. Kaya nga po mga kapatid, ang sinasabi sa atin, hindi mo man makita yung pangalan mo sa banal na kasulatan sapagat hindi nakasulat, pero mga kapatid, may nasusulat naman dito na ukol para sa bawat isa sa atin. At ano po yun? Na ang bawat isa sa atin, importante sa Diyos. Kung paano si San Juan nagmamahal sa ating Panginoon at kung paano ang Panginoon ay nagmamahal sa bawat isa sa atin, importante tayo sa ating Panginoon. Kaya nga po ang sabi sa banal na kasulatan, ang lahat ng tao ay nasusulat sa palad ng ating Panginoon. Ang lahat ay nasusulat sa puso ng ating Panginoon. Hindi mo man makita ang iyong pangalan sa banal na kasulatan, hindi man ito nakasulat sa papel na ginamit noong araw. Hindi mo man makita ang iyong pangalan nakasulat sa Biblia na ginagamit natin sa kasalukuyan. Pero mga kapatid, ang importante, nakasulat ang pangalan ng bawat isa sa aklat ng buhay, nakasulat ang pangalan ng bawat isa sa puso at palad ng ating Panginoon. Sa kanaglahan ay minamahal ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sinasabi sa ating mabuting balita, kung paano si San Juan ay sumunod sa kalooban ng Diyos hanggang sa uling sandali ng kanyang buhay. Ito rin ang panawagan ng Diyos para sa atin. Kung tayo man ay para sa ating Panginoon, kung tayo man ay nasusulat sa puso't palad ng ating Panginoon, nararapat lamang na gawin natin ang ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga po huwag tayo umalis sa kalooban ng ating Panginoon. Huwag tayo umalis sa kanyang plano sa bawat isa sa atin. Nang sa ngayon, patuloy tayo mamuhay ayon sa ninanais ng Panginoon na tayo mapabuti at mapasama sa kanyang kaharian. Nang sa ngayong pagdating ng panahon, hindi man tayo masulat sa anumang pangalan, ang hindi man tayo masulat sa anumang sulatin dito sa lupang ibabaw, ang importante naman, masulat tayo sa talhaan ng nakapasok sa kaharian ng Diyos. Nang sa ngayon, makilala natin at nang nagusto at makasama natin ng tuluyan ang ating Panginoon. Kaya ang pangarapin natin mga kapatid, hindi lamang ang kadakilaan ng pagkakalagay ng pangalan dito sa lupa, ang pangarapin natin, palagi tayong manatili na nakasulat ang ating pangalan sa puso at palad ng ating Panginoon. Mga kapatid, si Jesus na nakipamuhay sa mga tao upang maglingkod bilang pagsunod sa kanyang Ama, ay nagdanais na unahin natin na higit sa lahat ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Sa bawat panambika ng ating po'y tutugon, Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging mga tunay na lingkod na kumikilos na may pagmamalasakit na katulad ng ipinakita ni Kristo sa kanyang mga apostol. Manalangin
sa kanilang mga pananagutan at makatupad sa kanilang mga tungkulin ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga nagdaranas ng kahirapan, naway tumanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may karamdaman, naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa, kung titiisin bilang pakikiisa kay Kristo, ay maaaring maging biyaya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at mga kaibigan, naway magtamasa ng kapanatagan sa walang hanggang pangalan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. Ama, binigyan niyo anak na hindi na pagpapalaga sa lahat ng mga bagay na makalulugod sa iyo, kahit tumandok pa sa kanyang pagpapakasakit para sa sangkatauhan. Loobin mo na lagi namin siyang maparangalan sa tuwing ginagawa namin siyang pinakamahalaga sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang manaming iligtas sa banal na paghahain ito ay handa nawa ang aming kalooban ng pagdating ng Espiritu Santo na siyang ipagpapatawad ng mga kasalanan. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan tuloy ng marapat ay ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupan tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak kong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain din at kong kinalugdan, ito ang ilugdati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili na anak kong si Jesus ay nihain sa iyo upang kami ay matubos. Siyang damban at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog ni Binukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ang manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kamalalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghatihati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at galing, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi namalo matapos ang apuna, ginawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot malamang ng tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa panalalas sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maging buod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at Ileris namin Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin muli na mga kapatid namin na hinday na may pag-asang sila'y muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuli sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ang ngalan mo, mapasari, ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng namin kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sarap para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag kaming ipahintulot sa gusto at yayabo dahil sa lahat ng masama. Hinihiling namin kabiyadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan ng pakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tukayan mo aming pananampalatay pag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaanyayahan sa Kanya ang piling. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na.
sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglikuran nila ng may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa sagot na ito. Isinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Pedro Apostol, Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, paitulutan mong sa aming pagdalangin, kami kinabig mo mula sa luma patungo sa bago, na dulot ng madalas sa lusalo, ay makapagpabago nawa sa aming kalooban, sa pagsisikap namin ang lupa'y talikdan, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. at pagpalain kayo ng mga pangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Panalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo aming Panginoon. Mapagpala ka ma, kasi mo kami na mahal ng pagpapala at yayaman sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ng anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay ng muli sa kalulatian sa langit. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang tulong ng Diyos ay mamalangin nawa sa atin. Amen.